Wala akong pakialam sa mga pamamaraan mo, Miss Santos. Naramdaman ni Lara ang bawat salita na tila maliliit na piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang balat. Ang boses ng lalaking nasa harapan niya, si Mr. Ramon del Rosario, ay kasing lamig ng malawak na marmol na sahig ng mansyon, kasing tulis ng mga tingin na ipinupukol nito sa kanya mula sa likod ng mamahaling mesa. Ito na ang huli niyang pag-asa. Ang paubos ng laman ng kanyang pitaka at ang sulat mula sa isang kaibigan ang nagdala sa kanya rito, sa Batangas, sa harap ng isang taong tila matagal nang kinalimutan ang pakiramdam ng init. Ang kailangan ko ay resulta. Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay hindi man lang nagpakita ng anumang emosyon. Kailangan kong makita ang mga anak ko na muling lumalakad. Malinaw ba iyon? Tumango si Lara. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang unang beses na may tumingin sa kanya ng ganoon, na para bang isa siyang pagkakamali, isang panganib na hindi dapat pagkatiwalaan. Iyon din ang tingin na natanggap niya matapos ang aksidenteng sumira sa lahat ng meron siya. Bago pa man siya makapasok sa opisina ni Mr. Del Rosario, nakita na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Mula sa bintana ng sala, natanaw niya sila. Tatlong magkakaparehong figura, nakaupo sa kani-kanilang wheelchair, nakaharap sa hardin na tila namatay na rin kasama ng kanilang mga ngiti. Ang tatlong anak ni Ramon del Rosario, ang kambal na sina Lia, Lisa at Maya. Para silang mga manikang porselana na nabasag at pilit na pinagdikit-dikit muli. Ang kanilang mga binti ay natatakpan ng manipis na kumot, ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanilang mga mata. Walang kislap, walang buhay, isang blangkong pagtingin lamang sa kawalan. Naramdaman ni Lara ang pagkirot sa kanyang dibdib. Sa mga matang yon, nakita niya ang sarili niyang multo. Ang multo ng isang nakaraang puno ng pangarap na biglang naglaho sa isang iglap. Si Dr. Rowena Ferrer ang namamahala sa kanilang physical therapy. Sabi ni Ramon, ibinabaling ang tingin sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng silid. Ngumiti ang babae, ngunit para itong isang nangiting ipininta lamang sa kanyang mukha, hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Dr. Rowena ay mukhang profesional sa kanyang puting uniforme, ngunit merong kakaibang talim sa kanyang titig habang sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. Sinusunod namin ang isang mahigpit at siyentipikong proseso, Miss Santos. Sabi ni Rowena, may diin sa salitang siyentipiko. Ang kailangan ng mga bata ay disiplina at istruktura, hindi mga laro. Naramdaman ni Lara ang pahiwatig sa sinabi nito. Alam niyang nabasa na nila sa kanyang resume na dati siyang miyembro ng isang sirko. Isang sirkero, isang payaso sa mata ng mga taong tulad nila. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inilibot siya ng isang katulong sa mansyon. Malawak ang bahay, puno ng mga mamahaling gamit at painting, ngunit walang init. Para itong isang magarang museo na walang bisita. Ang katahimikan ay nakakabingi. Binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng mga tiktak ng isang malaking orasan sa pasilyo. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kalungkutan nang ihatid siya sa kanyang magiging silid, isang maliit ngunit malinis na kwarto sa ibabang palapag. Muli niyang sinilip ang bintana na nakaharap sa hardin. Nandoon pa rin ang tatlong bata, hindi gumagalaw, tila mga estatwang pinarurusahan na ng tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Ramon del Rosario. Tumayo ito sa likuran ng kanyang mga anak. Hindi niya hinawakan ang mga ito. Hindi niya kinausap. Tinitigan lang niya ang mga ito na parabang isa silang komplikadong problema na hindi niya alam kung paano lulutasin. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Lara ang lahat. Hindi lang ang mga bata ang may sugat, pati ang ama, pati ang buong bahay na ito. Bumalik ang tingin ni Ramon sa direksyon niya, at kahit sa layo nila sa isa't isa, naramdaman ni Lara ang bigat ng mga salitang binitawan nito kanina. Isang linggo, Miss Santos.
Tila umaling-awngaw ang boses nito sa kanyang isipan. Bibigyan kita ng 1 linggo. Napahawak si Lara sa kanyang dibdib. 1 linggo. 7 araw para gumawa ng himala sa isang bahay na matagal nang kinalimutan kung paano tumawa. Sinubukan ni Lara. Sa unang 2 araw, sinubukan niyang sundin ang lahat ng nasa listahan ni Dr. Rowena. Ang bawat oras ay nakatakda. 8:12 a.m. Stretching exercises. 10:00 a.m. Leg resistance training gamit ang mga makukulay na goma. 2:00 p.m. Pagsubok na pagbalanse. Ang bawat galaw ay sinusukat. Ang bawat pag-iyak ay isinusulat sa isang logbook. Ngunit ang bawat sesyon ay isang labanan. Isa pa, Lia. Itaas mo ang paa mo. Malumanay niyang sabi sa isa sa mga bata. Pero si Lia ay napapikit lang ng mariin. Ang maliliit niyang mga kamay ay nakakuyom sa braso ng wheelchair. Hindi ito gumalaw. Sa tabi niya, si Lisa ay tahimik na umiiyak, habang si Maya ay nakatingin lang sa malayo, na para bang ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Walang bisa ang mga chart. Walang bisa ang mga naka-schedule na gawain. Ang tanging nararamdaman ni Lara sa therapy room ay ang bigat ng kalungkutan at takot ng mga bata. Sa bawat pagsubok niyang hawakan ang kanilang mga binti, nararamdaman niya ang panginginig ng mga ito. Isang panginginig na hindi dahil sa sakit, kundi sa alaala ng sakit. Sa pagtatapos ng 2 araw, habang pinagmamasdan niya ang mga bata na muling nakaupo sa harap ng patay na hardin, naramdaman ni Lara ang sarili niyang pagkatalo. Wala kang pag-asa dito? Bulong ng isang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Ang tinig ng pagdududa. Ang tinig na bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Gabi na. Pumasok si Lara sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kama. Mula sa ilalim kinuha niya ang isang lumang kahon ng sapatos. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Isang pares ng malambot na sapatos na pang-acrobat, ilang kupas na tiket, at isang larawan. Ang larawan ng dati niyang tropa sa sirko. Masasaya sila, magkakaakbay, nakangiti sa kamera. Sa gitna ay isang lalaki, si Marco, ang kanyang dating kasintahan at kaparehas sa ere. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at sa tabi niya si Lara na may ngiting abot-tenga, puno ng pangarap. Isang butil ng luha ang pumatak sa lumang litrato. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng popcorn, ang tunog ng palakpakan, ang biglang pagtilapon ng katawan ni Marco mula sa trapeze. At ang nakakabininging katahimikan na sumunod. Isang pagkakamali. Isang maling pagbitaw. Kasalanan niya. Napapikit si Lara ng mariin. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakas. Ito ang multo na patuloy na humahabol sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili sa litrato, ang babaeng puno ng buhay at mahika, isang bagay ang pumukaw sa kanyang isipan. Hindi lang puro sakit ang naaalala niya. Naalala rin niya kung paano nila napapangiti ang mga manonood. Kung paano nila nagagawang posible ang imposible. Mahika. Hindi ito tungkol sa siyensya. Naisip niya, hindi ito tungkol sa mga chart. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala. Kinabukasan, hindi dinala ni Lara ang mga bata sa therapy room. Sa halip, sa sala siya nag-set up. Kumuha siya ng ilang maliliit at malalambot na bola mula sa isang kahon ng mga lumang laruan. Naupo siya sa sahig sa harap ng 3 wheelchair. Hindi siya nagsalita. Sa halip, nagsimula siyang mag-juggling. Itinapon niya ang isang bola, tapos isa pa at isa pa. Ang mga makukulay na bola ay sumasayaw sa ere, lumilikha ng isang arko ng kulay sa gitna ng malungkot na sala. Sa una, walang reaksyon ang mga bata. Blanko pa rin ang kanilang mga mukha. Ngunit hindi tumigil si Lara. Patuloy lang siya sa pag-juggling. Ang kanyang mga galaw ay malumanay at may ritmo. Pagkatapos, sinadya niyang magkamali. Isang pulang bola ang tumama sa kanyang ilong at bumagsak sa kanyang kandungan. Aray ko po, sabi niya sa sarili.
habang hinihimas ang ilong na parabang nasaktan talaga. At doon, may nangyari. Isang maliit, halos hindi marinig na tunog. Isang pagpipigil ng tawa. Tumingin si Lara kay Leah. Ang sulok ng mga labi nito ay bahagyang nakaangat. Isang maliit, nahihiyang-hiyang ng ngiti. Ang unang ngiti na nakita ni Lara sa bahay na yon. Napuno ng pag-asa ang puso ni Lara. Itinuro niya ang mga bola. Gusto niyo bang subukan? Umiling si Leah. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bola. Dahan-dahang gumulong si Lara palapit. Inilagay niya ang isang malambot na dilaw na bola sa kamay ni Leah. Hindi mo kailangang ibato. Hawakan mo lang. Ginalaw ni Leah ang kanyang mga daliri. Naramdaman ang lambot ng bola. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lara at sa kauna-unahang pagkakataon may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kuryosidad. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas, napatigil si Ramon del Rosario sa pagbabasa ng isang report. Narinig niya iyon, ang mahinang tunog ng nangiti ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at pinanood ang eksena sa ibaba. Nakita niya ang babaeng inakala niyang wala nang magagawa. Na ngayon ay nagawa ang hindi nagawa ng mga mamahaling doktor at therapist. Sa loob ng maraming buwan, nagawa niyang bigyan ng dahilan ang kanyang anak para ngumiti. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Lara at nagliligpit ng mga bola, narinig niya ang isang napakahinang boses mula sa likuran niya. Ang boses ay tila kalawangin na parang matagal nang hindi ginagamit. Ulit, napalingon si Lara. Nakatingin sa kanya si Leah mula sa pinto. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng isang kahilingan. Ulit, bukas. Tumango si Lara. Ang kanyang puso ay umaapaw sa tuwa. Ngumiti siya. Isang tunay at malawak na ngiti. Oh, Leah, ulit, bukas. The projections for the next quarter are stable, sir. Ang boses mula sa laptop ni Ramon ay isang malayong ugong na lamang. Nakatitig siya sa mga numero sa screen, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Ganito ang kanyang mga araw, isang sunod-sunod na pagpupulong, mga report at desisyon. Isang mundong kontrolado at may katiyakan. Bigla may narinig siya. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na ito. Mahina sa simula, parang bulong ng hangin. Ngunit unti-unti itong lumakas. Isang masayang hikhik, tapos isa pa. Halakhak, napatigil si Ramon. Ang tunog na yon ay parang isang dayuhan sa loob ng mga pader ng mansyon. Bigla niyang pinutol ang kausap sa video call. We'll continue this later, sabi niya, bago isara ang laptop nang hindi na naghihintay ng sagot. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa bintana ng kanyang opisina na tanaw ang malawak na sala sa ibaba. At doon, nakita niya ito. Hindi na ginagamit ni Lara ang therapy room. Ang buong sala ay ginawa niyang isang palaruan. Ang mamahaling Persian carpet ay tinabunan ng mga makukulay na unan. Nakita niya si Lara na nakaupo sa sahig, ginagaya ang kilos ng isang elepante habang tinuturuan ang kanyang mga anak na iunat ang kanilang mga binti. At ang kanyang mga anak, tumatawa sila. Si Leah, Lisa at Maya ay nakaupo sa kanilang wheelchair, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Pumapalakpak sila sa bawat nakakatawang galaw ni Lara. Pagkatapos, lumipat sila sa isang pares ng bakal na dating ginagamit para sa leg exercises. Ngunit sa ilalim ng pangangalaga ni Lara, hindi na ito isang medical device. Naging isa itong alambreng lalakaran ng isang sirkero. Okay? Mga munting prinsesa, handa na ba kayong tumawid sa magic rope? Masayang sabi ni Lara. Ang boses ay puno ng sigla. Inalalayan niya si Maya na tumayo, kumapit sa bakal. Bawat hakbang ay mabagal at nanginginig, ngunit bawat hakbang ay sinasalubong ng palakpak at pag-cheer mula kay Lara at sa dalawa pang kapatid. Napanood ni Ramon ang lahat, hindi makapaniwala.
Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang asawa, si Amelia. Ganito si Amelia sa kanilang mga anak. Laging nakangiti, laging ginagawang laro ang lahat. Naalala niya ang huli nilang pagtatalo bago ito sumakay sa helicopter na yon. Ramon, kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan ka nila. Hindi ang CEO ng Del Rosario Corp. Sigaw nito sa kanya noon. Ang huling mga salitang narinig niya mula sa kanyang asawa ay puno ng sakit at hinanakit. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang isang estranghero na nagbabalik ng buhay sa kanyang mga anak, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kinagabihan, hinarang siya ni Dr. Rowena sa pasilyo. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga braso ay magkasalikop. Ramon, kailangan nating mag-usap, sabi nito sa isang tonong hindi maaring tanggihan. Nakita ko ang ginawa ni Miss Santos kanina. Delikado yon. This isn't a circus. Ang kaligtasan ng mga anak mo ang pinakamahalaga. Tinitigan ni Ramon si Rowena. Dati, ang mga salita nitong puno ng lohika at siyensya ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon ang inis sa pagiging strikto nito. Nakita ko rin ang nangyari, Rowena. Mahinahon niyang sagot. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, nakita kong muling ngumiti ang mga anak ko. Iniwan niyang tulala si Rowena. Pababa na si Ramon sa kusina para kumuha ng tubig nang makita niya si Lara na nag-aayos ng mga unan. Sandali siyang nag-atubili. Miss Santos! Napalingon si Lara, bahagyang nagulat. Hindi alam ni Ramon kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Kaya't sinabi na lamang niya ang isang bagay na simple, ngunit may bigat, na hindi niya inaasahan. Salamat. Bago pa man makasagot si Lara, mabilis na siyang tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Dala ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Naupo siya sa kanyang mesa, ngunit hindi na niya magawang magtrabaho. Binuksan niya ang isang drawer na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa loob, naroon ang ilang mga gamit ni Amelia. Kinuha niya ang isang maliit, leather-bound na diary. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. Huminto siya sa huling entry na isinulat 2 araw bago ang aksidente. Ang sulat kamay ni Amelia ay maganda at bilugan, at binasa niya ang mga salitang bumaon sa kanyang puso na parang isang punyal. Sana mas madalas siyang tumawa kasama ng mga anak namin kaysa tumitig sa mga report. Lumipas ang mga linggo. Ang dating malungkot at tahimik na mansyon ng mga Del Rosario ay unti-unting nagbago. Ang mga umaga ay hindi na sinasalubong ng nakabibinging katahimikan, kundi ng mga tunog ng mahihinang tawanan at musika mula sa isang maliit na speaker na dala-dala ni Lara. Ang therapy ay hindi na ginagawa sa loob ng bahay. Ang hardin na dati pinabayaan ay naging sentro ng kanilang mundo. Sa tulong ng hardinero, nilinis ni Lara ang isang bahagi nito. Tinuruan niya ang mga bata na magtanim ng mga bulaklak sa mga paso. Ang pag-abot sa mga paso at paggamit ng maliliit na pala ay naging ehersisyo para sa kanilang mga braso. Ang pagtayo para diligan ang mga halaman ay naging ehersisyo para sa kanilang mga binti. Lahat ay laro. Lahat ay may kasamang kwento. Isang hapon, inihanda ni Lara ang isang sorpresa. Mula sa isang malaking kahon, inilabas niya ang 3 magagandang bestida. Ang bawat isa ay may magaan at umaagos na tela na may mga pakpak na tila paru-paro sa likod. Ngayon, nakangiting sabi ni Lara, ay araw ng paglipad ng mga paru-paro. Tinulungan niyang isuot sa mga bata ang bestida. Si Leah ay kulay dilaw, si Lisa ay asul, at si Maya ay pink. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa gitna ng hardin, naglatag si Lara ng isang mahabang piraso ng seda
Sa pagitan ng dalawang puno, tila isang balansehang sinulid. Handa na ba ang mga paru-paro? Tanong niya. Unang sumubok si Maya, ang pinakamalakas sa tatlo. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit mahigpit siyang kumapit sa telang seda, habang si Lara ay maingat na nakaalalay sa likod niya. Isang hakbang, tapos isa pa. Magaling! Pag-cheer ni Lara. Bawat maliit na hakbang ni Maya ay isang malaking tagumpay. Pumapalakpak sina Lia at Lisa mula sa kanilang mga upuan. Sa kalagitnaan ng pagtatanghal, dumating si Ramon. Mayroon siyang mahalagang board meeting sa araw na yon, ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Lara tungkol sa sorpresa, hindi siya nag-atubili. Kinansela niya ang huling oras ng kanyang pagpupulong. Tumayo siya sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, at pinanood ang lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Maya, ang tuwa sa mga mata ni Lia at Lisa, at higit sa lahat, ang sinserong pagmamahal sa mga ngiti ni Lara. Nang matapos ni Maya ang kanyang maikling paglalakad, nagpalakpakan silang lahat. Pagod ngunit masaya, niyakap ni Maya si Lara ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni Ramon at Lara. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga tingin ay nag-usap. Nakita ni Lara sa mga mata ni Ramon ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang malambot na paghanga at pasasalamat na nagpatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Nakita naman ni Ramon kay Lara ang liwanag at init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang sandaling iyon ay parang isang bula. Maganda, tahimik, at perpekto. Ngunit mabilis itong pumutok. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Ramon. Pareho silang napalingon. Nakatayo si Dr. Rowena sa gilid ng hardin. Hindi niya suot ang kanyang puting uniforme. Nakabihis ito na parang may pupuntahan. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtinginan. At ang laso ng selos ay mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Nakangiti. Lumapit si Rowena. Ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng panganib. Ang ganda ng palabas, sabi niya. Ang bawat salita ay may bahid ng pangungutya. Nawala ang mahika sa pagitan ni Ramon at Lara. Agad na bumalik ang formalidad. Bago pa man makalayo si Lara, tinawag siya ni Ramon. Lara, sabi niya. Sa unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang unang pangalan. Ang ginawa mo, hindi lang paglalakad ang tinuturo mo sa kanila. Tinuturuan mo silang mabuhay muli. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lara. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi ng sumingit si Rowena. Hinawakan ang braso ni Ramon. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aalala. Ramon, may kailangan akong sabihin sa'yo ng pribado. Tumingin siya kay Lara nang may panandaliang tagumpay sa kanyang mga mata. Tungkol ito sa isang seryosong bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Sa loob ng opisina ni Ramon, ang init na dala ng masayang hapon sa hardin ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang namumuong lamig na nagmumula na sa mga salitang binibitawan ni Rowena. Inilapag ni Rowena ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ni Ramon. Ang screen ay nagpapakita ng isang luma na scan na artikulo mula sa isang dyaryo. Ang headline ay malaki at sensational. Trahedya sa sirko, bumagsak. Ano ito? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Ramon, bilang therapist ng mga anak mo, responsibilidad kong alamin ang lahat, sabi ni Rowena. Ang kanyang boses ay maingat na itinuno para magmukhang puno ng propesyonal na pag-aalala. Ginawa ko lang ang aking pagsasaliksik. Tungkol kay Miss Santos, ipinakita niya ang iba pang mga artikulo. Isang malabong larawan ni Lara, mas bata pa,
na umiiyak habang isinasakay sa ambulansya ang isang lalaki. May nangyaring malubhang aksidente sa dati niyang pinagtatrabahuhan at ayon sa ilang mga ulat, may kinalaman siya sa nangyari. Hindi direktang nag-akusa si Rowena, ngunit ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang isang hatol. Isang malamig na kamay ang tila humaplos sa batok ni Ramon. Ang pinakamalalim niyang takot, ang takot na muling mapahamak ang kanyang mga anak, ay biglang nagising. Nag-aalala lang ako, Ramon. Pagpapatuloy ni Rowena, nakikita ang epekto ng kanyang mga salita. Paano kung maulit ang kasaysayan? Paano kung dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang pamamaraan ay may masamang mangyari? Kakayanin mo ba kung may isa na namang aksidente sa pamilya mo? Ang huling tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Isang-isa na namang aksidente. Ang mga salitang yon ay gumising sa multo ng bumabagsak na helicopter. Sa mga hiyaw na hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya sa kanyang mga panaginip. Salamat sa impormasyon, Rowena. Ako na ang bahala rito. Sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Kinabukasan, hindi na pareho ang pagtingin ni Ramon kay Lara. Ang paghangang nararamdaman niya kahapon ay napalitan ng pagdududa. Bawat ngiti ni Lara, bawat laro na ginagawa niya kasama ang mga bata, ay tinitingnan niya ngayon sa ibang lente. Mapanganib ba ito? Nag-iingat ba siya? Hindi niya natiis. Nang hapong iyon, habang nag-iisa si Lara sa kusina, nilapitan niya ito. Lara, panimula niya, sinisikap na maging kaswal. Hindi ka pa gaanong nagkukwento tungkol sa dati mong trabaho, sa sirko. Agad na nagbago ang anyo ni Lara. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nawala. Napalitan ng isang pamilyar na anino ng sakit. Namutla siya. Wala namang masyadong dapat ikwento, sir. Sagot niya, umiiwas ng tingin. May nabasa ako. Pagpapatuloy ni Ramon, hindi na mapigilan ang sarili. Tungkol sa isang aksidente. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lara. Nakita niya itong napalunok. Aksidente lang yon. Bulong ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mabilis siyang tumalikod, nagdahilang may kailangan siyang gawin. Para kay Ramon, ang kanyang reaksyon ay isang pag-amin. Ang sakit na nakita niya sa mga mata nito ay hindi niya binigyang kahulugan bilang pighati, kundi bilang pagkakasala. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Muli siyang binangungot. Nasa loob daw siya ng isang umiikot na helicopter, ngunit sa labas, sa halip na ulap, ang nakikita niya ay ang mga makukulay na ilaw ng isang sirko. At sa upuan ng piloto, hindi ang piloto ang nandoon, kundi si Lara, na may malungkot na ngiti habang sila ay bumabagsak. Nagising si Ramon na humihingal. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kinabukasan, may mga trabahador na dumating sa mansyon. Nagpakabit si Ramon ng mga karagdagang CCTV camera sa buong bahay, sa sala, sa hardin, at lalo na sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata. Nakita ni Lara ang mga kamera, nagtama ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ng mga trabahador ang pagkakabit. Para sa kaligtasan ng mga bata, maikling paliwanag ni Ramon, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang init. Hindi na kailangang magsalita pa ni Lara. Naintindihan niya, ang mga kamera ay hindi para sa mga bata. Ang mga kamera ay para sa kanya. Ang gabi ay binasag ng isang malakas na kulog. Nagising si Lara mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Ang puso niya ay kumakabog. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, humahampas sa mga bintana na parang mga galit na kamao. May isa na namang bagyo. Ang lamig sa kanyang silid ay hindi lang dahil sa panahon. Ito ay ang parehong lamig na nararamdaman niya mula kay Ramon sa mga nakalipas na araw. Ang mga kamera na nakabantay sa bawat galaw niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Bigla, sa gitna ng isa pang dagundong ng kulog, isang matinis na sigaw
ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang sigaw na puno ng takot. Hindi nagdalawang isip si Lara. Tumalon siya mula sa kama at tumakbo palabas ng kanyang silid. Sinusundan ang pinanggagalingan ng iyak. Pumasok siya sa silid ng mga bata at nakita si Lisa na nakaupo sa kama, nanginginig sa takot. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Shh! Andito na ako," malumanay na sabi ni Lara. Umupo sa gilid ng kama at niyakap ang nanginginig na katawan ng bata. "Andito lang si Ate Lara. Ligtas ka." "Ang dilim... May monster!" Umiiyak na, sabi ni Lisa. Hinaplos ni Lara ang buhok nito. "Walang monster, mahal. Alam mo ba, ang mga kulog, iyan ang paraan ng mga bituin para sabihing maging matapang tayo kahit madilim." Naglalaro lang sila. Naramdaman ni Lara na may nakatayo sa may pinto. Nakita niya si Ramon. Ang mukha ay nag-aalala, ngunit hindi ito makagalaw mula sa kinatatayuan. Tila isa siyang manonood sa sarili niyang tahanan. Hindi sigurado kung paano papasok sa eksena. Patuloy na kinanta ni Lara ang isang lumang awit pampatulog. Isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng lambing. Isang ligtas na kanlungan sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas. Unti-unti, ang mga hikbi ni Lisa ay naging mahinang paghinga hanggang sa ito ay muling nakatulog ng mahimbing sa kanyang mga braso. Maingat na inihiga ni Lara si Lisa pabalik sa kama at kinumutan. Paglingon niya, naroon pa rin si Ramon, nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Lara. Tahimik silang bumaba sa kusina. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa counter, lumilikha ng mahahabang anino sa paligid. Nagtimpla si Lara ng mainit na tsaa para sa sarili. Inalok niya si Ramon. Tumangulang ito. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng ulan at ang pagtama ng kanilang mga tasa sa platito ang maririnig. "Hindi ko alam ang gagawin." Basag ni Ramon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nakatingin siya sa kanyang tasa na para bang naroon ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Sa tuwing umiiyak sila, parang naririnig ko ulit ang lahat. Ang pagbagsak, ang mga sirena. Hindi nagsalita si Lara. Nakinig lang siya. "Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya sa mga huling araw." Pagpapatuloy ni Ramon, isang biglaang pag-amin na tila matagal na niyang kinikimkim. "Lagi kong inuuna ang trabaho. At ngayon, hindi ko man lang sila mayakap kapag natatakot sila. Dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, naaalala ko siya. Naaalala ko ang pagkukulang ko." Sa wakas, tumingin si Ramon kay Lara at sa ilalim ng malambot na ilaw ng kusina, nakita ni Lara ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ng lalaking inakala niyang gawa sa bato. Inilapag ni Lara ang kanyang tasa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Ramon na nakapatong sa mesa. Ang kanyang haplos ay magaan, ngunit puno ng pag-unawa. "Lahat tayo ay may mga sariling peklat, si Ramon," sabi niya ng mahina. "Lahat tayo ay may mga bagyong pinagdadaanan sa loob." Ang pagdampi ng kanyang balat ay tila nagpadala ng isang kuryente sa pagitan nila. Hindi inalis ni Ramon ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya itong manatili doon na para bang iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na buo sa gabing iyon. Ang pagdududa niya kay Lara ay tila natunaw sa init ng sandaling iyon. "Salamat," muling sabi ni Ramon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kahulugan. Hindi ito pasasalamat para sa trabaho. Ito ay isang bagay na mas malalim. Tumayo na si Lara para bumalik sa kanyang silid. Nang nasa may pinto na siya ng kusina, muling nagsalita si Ramon. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. "Huwag mo na akong tawaging sir." Napahinto si Lara. Lumingon siya. "Ang pangalan ko ay Ramon." Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang mga anino ng pagdududa, walang pader na nakapagitan.
Tanging dalawang kaluluwang sugatan na nakahanap ng panandaliang pag-unawa sa isa't isa. Isang pangakong hindi binigkas. Sa security room, sa isa sa mga monitor, isang maliit na figura ang nanonood. Nakita ni Rowena ang lahat. Nakita niya ang pag-uusap, ang paghawak ng kamay, ang pagtinginan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa screen. Isang nangiti na nagbabadya ng isang mas malakas na bagyo na paparating. Pinanood ni Rowena ang replay sa monitor ng paulit-ulit. Ang eksena sa kusina. Ang paghawak ng kamay ni Lara kay Ramon. Ang tingin sa mga mata ni Ramon na dati ay para lamang sa kanya o sa kanyang inakala. Bawat pag-ulit ng video ay parang isang patak ng asido sa kanyang puso. Sinusunog ang anumang natitirang kabutihan doon at pinapalitan ito ng isang nagngangalit na apoy. Akin lang siya dapat? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ay nagpapakita ng isang mukhang pinaghalong galit at desperasyon. Siya ang naroroon para kay Ramon nang mamatay si Amelia. Siya ang tumulong mag-ayos ng lahat. Siya ang nagbigay ng siyentipikong payo para sa mga bata. Ginawa niya ang lahat para maging kailangang-kailangan, para maging ang tanging babaeng makakaintindi sa mundo ni Ramon. Tapos dumating ang babaeng ito. Isang hamak na sirkero, isang tagapag-alaga na walang alam sa medisina, ngunit sa isang iglap, nagawa nitong makuha ang hindi niya nakuha sa loob ng isang taon, ang puso ni Ramon at ng kanyang mga anak. Hindi niya ito matatanggap. Tumayo si Rowena, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Bawat piraso ng kanyang masamang plano ay nabubuo. Mayroon siyang kalamangan. Alam niya ang bawat sulok ng bahay, ang bawat schedule, at higit sa lahat, alam niya ang kahinaan ng lahat. Alam niya ang takot ni Ramon sa isa pang aksidente at alam niya ang pag-asa ni Lara sa paggaling ng mga bata. Kinuha niya ang schedule ng therapy na siya mismo ang gumawa noon. Binasa niya ito. Bukas ng umaga, ayon sa plano ng pag-unlad, susubukan ni Maya ang pinakamalakas sa tatlo na maglakad sa parallel bars nang walang tulong mula kay Lara sa unang pagkakataon. Ito sana ay magiging isang malaking tagumpay. Ngunit para kay Rowena, ito ang perpektong pagkakataon. Hating gabi na. Tiniyak niyang tulog na ang lahat. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Suot ang itim na damit at guwantes. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Alam niya kung saan. Ang mga blind spot ng mga CCTV camera na siya mismo ang nagmungkahi kay Ramon na ipakabit. Pumasok siya sa dating therapy room na ngayon ay mas madalas ng ginagawang bodega. Naroon ang mga parallel bar, dalawang mahabang bakal na sinusuportahan ng matibay na mga poste. Dito maglalakad si Maya bukas. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Rowena ang isang maliit na wrench. Lumuhod siya sa tabi ng isa sa mga poste ng bar. May 4 na malalaking tornilyo na nagkakabit dito sa sahig para sa katatagan. Pinili niya ang isa, ang tornilyo na nasa pinakamahalagang bahagi para sa balanse. Ang tunog ng metal sa metal ay halos hindi maririnig. Dahan-dahan niyang pinihit ang wrench. Hindi niya ito tinanggal ng tuluyan. Pinaluwag lang niya ito. Sapat para kumapit pa sa simula. Ngunit bibigay sa sandaling magkaroon na ng bigat. Isang pihit, 2, 3. Tumigil siya. Pinakiramdaman. Perpekto. Tumayo si Rowena at pinagmasdan ang kanyang gawa. Walang bakas, walang makakapansin. Ang bar ay mukha pa ring matibay. Ngunit alam niya na sa oras na ilagay ni Maya ang kanyang buong tiwala at bigat dito, ito ay bibigay. Isang maliit na pagyanig lang ang kailangan. Isang pagbagsak. Isang aksidente. Bumalik siya sa security room at maingat na binura ang anumang bakas ng kanyang pagpasok sa system. Habang pinagmamasdan niya ang mga itim na screen, isang malamig at masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung paano ka ililigtas ng iyong mahika ngayon,
Lara Santos. Bulong niya sa kadiliman. Oras na para malaman ni Ramon kung sino talaga ang mapanganib sa bahay na ito. Sa monitor ng CCTV sa hardin, malapit sa parallel bars, ang close-up shot ng tornilyo ay nagpapakita ng isang maliit na puwang. Isang puwang na halos hindi makita. Isang puwang na kayang sumira ng mga buto, ng tiwala, at ng isang pamilyang nagsisimula pa lang mabuo. Ang umaga ay puno ng pag-asa. Handa ka na ba, Maya? Nakangiting tanong ni Lara habang inaayos ang buhok ng bata. Tumango si Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa kanilang tatlo, siya ang laging pinakamatapang. Ngayon, ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw na susubukan niyang maglakad sa parallel bars ng mag-isa. Dinala nila ang mga bata sa hardin kung saan nakapwesto ang mga bar. Nandoon na rin sina Lia at Lisa para mag-cheer. May hawak na mga ginupit na papel na nagsisilbing pom-poms. Kaya mo yan, ate. Sigaw ni Lia. Inalalaya ni Lara si Maya na tumayo at kumapit sa magkabilang baras. Tandaan mo, dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Ramdamin mo ang iyong lakas. Bulong niya. Tumango muli si Maya. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay humakbang. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Napuno ng tuwa ang puso ni Lara. Lilingon na sana siya para ngumiti kina Lia at Lisa nang biglang, "Clark!" Isang nakakatakot na tunog ng metal na bumibigay. Ang kanang baras na kinakapitan ni Maya ay biglang umuga at bumagsak. Nawalan ng balanse ang bata. Sa isang iglap, ang tagumpay ay naging isang bangungot. "Maya!" Sumigaw si Lara at mabilis na sinalo ang bata. Bago pa man ito tuluyang bumagsak sa lupa. Ngunit ang bigat ng pagbagsak ay hindi naiwasan. Isang malakas na iyak ng sakit ang pumuno sa hardin. POV, Ramon del Rosario. Narinig ni Ramon ang sigaw mula sa kanyang opisina. Hindi iyon sigaw ng tuwa, iyon ay sigaw ng sakit. Parang isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo pababa. Ang bawat hakbang ay kasabay ng malakas na kabog ng kanyang puso. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Pagdating niya sa hardin, ang nakita niya ay isang eksena ng kaguluhan. Nakahandusay si Lara sa damuhan. Yakap-yakap si Maya na umiiyak ng malakas. Sina Lia at Lisa ay sumisigaw din sa takot. Ang isang poste ng parallel bar ay nakahilig, maluwag mula sa pagkakatornilyo. At sa gitna ng lahat, parang isang anghel ng kapahamakan, biglang lumitaw si Rowena, tumatakbo mula sa loob ng bahay. "Diyos ko, anong nangyari?" Sigaw niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa bata, kundi diretso kay Lara. "Sinabi ko na sa'yo, Ramon." Sigaw ni Rowena. Ang kanyang boses ay puno ng sisi at pagkukunwaring takot. Itinuro niya si Lara. "Binalaan na kita. Ang mga pamamaraan niya. Hindi ito ligtas. Tingnan mo ang ginawa niya sa anak mo." Ang mga salita ni Rowena ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aalab ng takot ni Ramon. Ang pagdududa na itinanim nito sa kanyang isipan ay biglang lumaki at naging isang dambuhalang halimaw. Ang aksidente sa sirko, ang pag-iwas ni Lara, lahat ay bumalik. "Hindi ko sinasadya. Matibay yan kahapon." Nanginginig na sabi ni Lara habang yakap pa rin si Maya. "Hindi sinasadya?" Sagot ni Rowena. Mabilis na naglabas ng isang folder mula sa kamay. "Ilan ang araw ko nang sinusulat sa aking report na hindi matatag ang mga kagamitang ito para sa bigat ng mga bata. Ipinakita ko na dapat ito sa'yo." Inabot niya ang folder kay Ramon. Isang pekeng report na may mga petsang binago na nagsasabing binalaan na niya si Lara tungkol sa mga panganib, ngunit ipinagwalang bahala raw ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang tinitingnan ang papel. Para sa kanya, iyon ang ebidensya. Ang kumpirmasyon ng kanyang takot. Tumingin siya kay Lara.
Ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang mga anak. Ang babaeng nagparamdam sa kanya ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang taong nagpahamak sa kanyang anak. Ang multo mula sa kanyang bangungot. Sir Ramon, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Lara. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw ni Ramon, ang kanyang boses ay isang kulog ng galit at sakit. Ang bawat salita ay isang punyal. Pinagkatiwalaan ko sa iyo ang mga anak ko. Sinira mo ang tiwala ko. Kunin mo ang mga gamit mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. At umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Pero Ramon, umalis ka na. Walang nagawa si Lara. Sa tulong ng ibang mga katulong, dinala ni Rowena si Maya papasok ng bahay. Ang tanging naririnig na lang ni Lara ay ang humihinang iyak ng mga bata na tumatawag sa kanyang pangalan. Mama Lara, huwag mo kaming iwan. Pinigilan siya ng mga security guards sa gate. Itinulak palabas. Ang mga damit niya ay inihagis sa isang bag sa kanyang paanan. Nang magsara ang malaking bakal na gate, kasabay nitong isinara ang lahat ng pag-asa ni Lara. Naiwan siyang nakatayo sa labas, sa ilalim ng init ng araw. Mag-isa. Walang pera, walang pupuntahan, umiiyak, basag. Ang unang gabi ay isang impyerno. Nakituloy si Lara sa isang maliit na paupahan sa tulong ng kaunting perang naipon niya na itinago niya sa isang lihim na bulsa ng kanyang bag. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagbagsak ni Maya, ang galit sa mga mata ni Ramon, at higit sa lahat, ang iyak ng mga batang tumatawag sa kanya. Ang dating Lara ay tatakbo na, sasakay ng bus, lilisanin ng bayan, at magtatago muli sa mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, may kakaibang nagbago sa loob niya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kina Lia, Lisa at Maya. Hindi niya maaring iwan ang mga batang iyon sa kamay ng isang taong alam niyang may masamang hangarin. Ang pagmamahal niya sa mga bata ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Kinabukasan, sa halip na tumakas, kumilos si Lara. May isang bagay na hindi tama sa nangyari. Ang parallel bar na yon. Sigurado siyang sinuri niya iyon bago gamitin. Imposibleng bumigay iyon ng ganoon lang. Naalala niya ang isang bagay. Bago magsimula ang pagtatanghal ni Maya, kinunan niya ito ng isang maikling video gamit ang kanyang cellphone para ipakita sana kay Ramon. Nanginginig ang mga kamay na pinanood niya ulit ang video. Nakatutok ito kay Maya, ngunit sa background, sa loob ng ilang segundo, nahagip ng kamera ang paanan ng parallel bar. Pinausin niya. Pinalaki. Hindi malinaw, pero meron siyang nakita. Isang maliit na kislap ng metal malapit sa tornilyo na tila hindi dapat naroon. Hindi niya alam kung ano yon, pero kailangan niya ng tulong. May isang tao lang siyang matatawagan. Isang taong nakakaintindi sa mga bakal, alambre, at mga mekanismo ng sirko. Nanginginig ang mga daliring tinawagan niya si Marco. Ang dati niyang kasintahan. Ang lalaking na aksidente dahil sa kanya. Hindi sila nag-usap sa loob ng maraming taon, ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Sinagot nito ang tawag. Ang boses, kahit may bahid ng pagkagulat, ay ang parehong boses na minahal niya noon. Ipinaliwanag ni Lara ang lahat. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Marco, tulungan mo ako. Alam kong may mali. Kailangan kong patunayan na wala akong kasalanan. Piove Ramon del Rosario. Ang mansyon ay muling naging isang luksang libingan. Pagkaalis ni Lara, ang mga bata ay bumalik sa dati. Hindi na sila nagsasalita. Hindi na silang ngumingiti. Tumanggi silang kumain. Tumanggi silang lumabas ng kanilang silid. At sa tuwing lalapit si Rowena, umiiyak lang sila
ng tahimik at umiiling. Ang katahimikan ay mas masakit ngayon para kay Ramon dahil natikman na niya ang tunog ng tawanan. Nagtatrabaho si Ramon sa kanyang opisina, ngunit hindi niya maialis sa isip ang mga kaganapan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Ipinakita ni Rowena ang report. Malinaw ang ebidensya, ngunit may bumabagabag sa kanya. Ang tingin sa mga mata ni Lara nang paalisin niya ito, hindi iyon tingin ng isang taong may kasalanan. Iyon ay tingin ng isang taong sinaktan at pinagtaksilan. Hindi siya mapakali. Dahil sa sariling pagdududa, binuksan niya ang kanyang laptop at pinuntahan ang archive ng mga CCTV footage. Babalikan niya ang mga araw bago ang aksidente. Baka mayroon siyang nakaligtaan. Pinanood niya ang mga video ng mga therapy session ni Lara. Nakikita niya ang pasensya, ang pagmamahal. Nakita niya ang pag-unlad ng kanyang mga anak. Pagkatapos, pinanood niya ang gabi bago ang aksidente. Ang pag-uusap nila ni Lara sa kusina. Naramdaman niya muli ang koneksyon na iyon. At pagkatapos, nakita niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang footage mula sa kamera sa pasilyo hating gabi. Lumabas si Rowena mula sa kanyang silid, nakaitim. Maingat na naglakad patungo sa direksyon ng therapy room, isang lugar na wala dapat siyang gagawin sa ganoong oras ng gabi. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ito. Ang puso ni Ramon ay nagsimulang kumabog ng malakas. Pagsisisi, pagdududa. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Rowena. May dalang isang tasa ng kape at isang peking na tugba. Ramon, naisip kong kailangan mo nito. Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari. Ang mahalaga, ligtas na ang mga bata sa piling ko. Tinitigan siya ni Ramon, ngunit ang nakikita na niya ngayon ay hindi isang mapagmalasakit na doktora, kundi isang babaeng may itinatago. Rowena, sabi niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Saan ka galing noong gabi bago maaksidente si Maya? Biglang nawala ang nangiti ni Rowena. Sakto sa sandaling yon, tumunog ang intercom sa kanyang mesa, ang boses ng security guard. Sir, nandito po si Miss Santos. May kasama siyang lalaki. Gusto daw po kayong makausap. Bago pa man makasagot si Ramon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Lara, hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa likod niya ay isang lalaking naka-wheelchair, si Marco. Ramon, kailangan mong malaman ang totoo, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay matatag. Napatingin si Ramon kay Rowena na ngayon ay namumutla na. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lara na ngayon ay dala ang katotohanan. Ang lahat ng kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Naging isang korte ang opisina ni Ramon. Sa isang panig, si Lara at Marco dala ang katotohanan. Sa kabilang panig, si Rowena na ngayon ay nakulong na sa sarili niyang mga kasinungalingan. At sa gitna, si Ramon, ang hukom na kailangang harapin ang kanyang pagkakamali. Ano ang ginagawa ninyo dito? Nanginginig na sabi ni Rowena, nakatingin kay Lara na may halong galit at takot. Pinaalis ka na, hindi ba? Hindi pinansin ni Lara si Rowena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ramon. May ipapakita kami sa'yo, sabi ni Lara. Inilabas ni Marco ang isang tablet. Ipinakita nila ang video mula sa cellphone ni Lara na ngayon ay pinaganda at nilinaw na. Ipinakita ni Marco ang isang close-up shot ng tornilyo. Isa akong rigger at technician sa sirko, paliwanag ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Kabisado ko ang trabahong ito. Ang kislap na nakikita ninyo ay mula sa isang bagong gasgas ng metal. At ang tunog na ito, ipinlay niya ang audio ng mas malakas. Iyan ang tunog ng isang wrench na ginamit sa tornilyo ilang oras bago ang paggamit. Hindi iyan tunog ng pagkasira dahil sa bigat. Pagkatapos,
Tumingin si Ramon sa footage mula sa kanyang sariling CCTV. Si Rowena na naglalakad sa pasilyo. Bumagsak ang lahat ng depensa ni Rowena. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong desperasyon. Ginawa ko lang yun para protektahan ka, Ramon. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos histerikal. Hindi siya nararapat sa'yo. Sa mga anak mo. Mapanganib siya. Ako. Ako ang laging narito para sa'yo. Ako ang dapat mong piliin. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang malinaw na paglalantad ng kanyang inggit at kasamaan. Tumingin si Ramon kay Rowena. Hindi na may galit, kundi may awa at pandidiri. Tapos na tayo, Rowena. Tumawag ka na ng pulis. Utos niya sa intercom. Habang hinihintay ang mga pulis, walang nagsalita. Nang dumating ang mga awtoridad at habang isinasama si Rowena palabas, hindi na lumingon si Ramon. Nang sila na lang ang naiwan, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namayani. Si Lara, si Marco, at si Ramon. Tumingin si Ramon kay Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan. Pagsisisi, lungkot, pagkahiya. Lara, simula niya, ang kanyang boses ay basag. Walang salita na makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. I'm so sorry. Bago pa man makasagot si Lara, isang ingay ang narinig nila mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang tatlong bata. Hindi na sila naka-wheelchair. Gamit ang kanilang mga saklay, dahan-dahan silang naglakad papasok. Ang kanilang mga mata, na sa mga nakaraang araw ay puno ng kalungkutan, ay nakatuon lamang sa iisang tao. Mama Lara. Ang salitang iyon, binigkas ng tatlong maliliit na boses, ay bumasag sa puso ng lahat. Nakalimutan ni Lara ang lahat ng sakit, ang galit, ang hinanakit. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Nagsilapitan ang tatlong bata. Iniwan ang kanilang mga saklay at yumakap sa kanya ng mahigpit. Apat silang umiiyak sa sahig. Isang magulo, perpektong magulo, na yakap ng muling pagsasama. Hindi na napigilan ni Ramon ang sarili. Ang CEO, ang matigas na negosyante, ang amang nawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa kanila at lumuhod. Sa harap ni Lara, sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng lahat ng kanyang pagkakamali. Umiyak si Ramon del Rosario. Patawarin mo ako, Lara. Sabi niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa sahig. Patawarin ninyo ako, mga anak. Naging bulag ako. Patawarin ninyo si Papa. Tumingala si Lara. Ang kanyang muka ay basang-basa rin ng luha. Ngumiti siya. Isang ngiti ng pagpapatawad. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Lara. Hindi ako mayaman sa salita at lalong hindi ako perpektong tao. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Wala akong singsing na maiaalay sa iyo ngayon. Ang tanging mayroon ako ay isang basag na puso na gusto mong buuin at tatlong anak na nangangailangan ng isang ina. Tumingin siya sa mga mata ni Lara. Ang kanyang kaluluwa ay hubad sa harap nito. Lara Santos, papayag ka bang pagalingin kaming apat? Sa gitna ng kanilang mga luha, tumawa ang mga bata. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Tumango si Lara, hindi na kailangan pang magsalita. Ang kanyang sagot ay nasa paraan ng pagpisil niya sa kamay ni Ramon, sa ngiti na umabot sa kanyang mga mata, at sa pagyakap niya ng mas mahigpit sa tatlong batang ngayon ay mga anak na niya sa puso. Nagpaalam si Marco ng may ngiti sa labi. Masaya para sa babaeng minsan niyang minahal na ngayon ay natagpuan na ang tunay nitong tahanan. Ilang buwan ang lumipas. Ang hapagkainan ng mansyon ng mga Del Rosario na dati laging may tatlong bakanteng upuan ay puno na ngayon. Nakaupo si Ramon sa kabisera, ngunit hindi na siya ang malayo at malamig na ama. Nakikipagtawanan siya, pinupunasan ang sarsa sa gilid ng labi ni Lisa. Sa tabi niya, si Lara, na ngayon ay may dala ng bagong buhay
Sa kanyang sinapupunan ay masayang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Sina Leah, Lisa at Maya ay hindi na gumagamit ng saklay. Mayroon pa ring bahagyang kika sa kanilang paglalakad. Isang paalala ng kanilang pinagdaanan, ngunit hindi na ito isang tanda ng kahinaan. Ito ay isang simbolo ng kanilang katatagan. Ang dating patay na hardin ay namumulaklak na ngayon sa iba't ibang kulay. Ito ang kanilang paboritong lugar. Mama Lara, tawag ni Maya mula sa hardin. Tulungan mo po kami sa aming bagong magic trick. Ngumiti si Lara kay Ramon. Tumayo siya at maingat na naglakad patungo sa kanyang mga anak. Pinanood sila ni Ramon, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, ang mga peklat, sa kanilang mga binti, sa kanilang mga puso, ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga mapa na nagpapakita ng kanilang paglalakbay. Isang patunay na ang pinakamalalim na sugat ay hindi kayang gamutin ng siyensya o pera. Ito ay nagagamot lamang ng isang uri ng mahika, ang mahika ng pagmamahal na bumubuo ng isang tahanan mula sa mga wasak na piraso. At sa bahay na dati walang halakhak, ang maririnig na lang ngayon ay ang walang katapusang musika ng pag-ibig at tawanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ramon at Lara at ng kanilang pamilyang muling nabuo sa pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa paglalaan ninyo ng inyong oras at damdamin upang samahan ang bawat karakter sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat tawa at luha ni na Lara, Ramon, at ng tatlong munting anghel ay naramdaman ko rin. Naging pamilya ko rin sila habang isinusulat ko ang bawat kabanata at umaasa akong naging bahagi rin sila ng inyong mga puso. Sana sa kanilang kwento ay napulot natin ang isang mahalagang aral na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa mga perpektong bagay kundi sa pagyakap sa ating mga di kasakdalan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom. Ang pagpapatawad ay may kakayahang magpalaya at ang pag-asa ay laging sisikat, gaano man kadilim ang gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito ang inyong lingkod at manunulat na laging nagpapasalamat